Hirap sa online registration assistance system ang ilang pasahero sa Batangas Port. Mahaba naman ang pila ng mga pasahero na wala pang ticket. At may unang balita live si Bam Alegre. Bam. Ivan, good morning. Miyerkules Santo, ito ang sitwasyon dito sa Batangas Port. Makikita ninyo sa ating likuran ay mas marami na yung mga pasahero at mas marami na rin yung nakapila dito sa Oras Pass. Dito sa loob ng Batangas Port, yung mga pasahero na wala pang ticket, kailangan nilang pumila dito sa help desk kung wala silang online data. Pero on their own, pwede naman nilang areglohin itong Oras Pass na to by scanning a QR code. Pero yung iba kasi walang mobile data at hindi rin techie, kaya kailangan magpa-assist dito sa mga personnel ng PPA para sa oras o kaya tinatawag na online registration assistance system. Pag nakalampas sila sa phase na ito, sigurado naman na kasi yung biyahe. At yun nga lang, may konting hintay. Pero naninibago pa rin ang ilang pasahero sa sistemang ito na kailangan pang mag-scan ng QR code at mamili ng mga biyahe. Kaya pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa ating mga nakapanayam na mga pasahero. Medyo hassle kasi dati ano na lang ng ticket eh. Medyo hindi ko pa siya kabisado since doon naman ako nagtatrabaho. Okay. Hindi ko pa siya masyadong gamay. Makakapanibago po kasi mag-online pa. Dati hindi naman ganito. So Ivan, ayun naman, pagkatapos nga naman yung pila na to ay sure naman na may biyahe sa kanila. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port kahapon, Martes Santo, 15,000 ang foot traffic. Ito yung malayo doon sa nakaraang taon na 27,000 ang tao na nagpunta rito sa Batangas Port. Ngayong umaga naman, Miyerkules Santo, ang foot traffic natin ay nasa 4,000. Ito ang unang balita mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Bam Alegre.